Sama-sama tayong magiging sarakli. Bago sa saksi, patay ang isang gurong senior citizen matapos siya magulungan ng truck sa Pasig City. Tumatawid noon ang biktima sa kalsada papunta sana sa ospital para magpa-check up. Saksi, si Nico Wahe, exclusive. Sa kuha ng CCTV, tumatawid ang babaeng ito mag-aalas 3:30 ng hapon kahapon sa intersection sa C. Raimundo Avenue, Barangay Maybunga, Pasig City. Nang biglang umusad ang mga sasakyan. Pagtapat sa isang truck, nagulungan siya at napailalim. Huminto ang truck na maramdamang may pumailalim dito. Dead on the spot ang 62 taong gulang na biktima na isang teacher. Multiple physical injuries sa head injury at saka pero ang pinaka serious sa kanya is yung kanyang sa dibdib dahil doon siya naipit. Naipit po siya doon sa bandang beam portion ng sasakyan. Kwento ng driver ng truck na hawak ngayon ng Pasig Police, hindi niya nakitang tumatawid ang biktima. Nung paggunito, hindi ko po napansin na may tao dito sa nagsigawan na lang po na, may tao, ito po. Kaya kapag full stop po ako, yung pagbaba ko po, may tao pala talaga sa ilalim. Ayon sa Pasig Police, naabutan ng pag-go ng traffic light ang biktima na nooy papunta sa katapat na ospital para magpa-check up. Inabot po siya doon na nag-go. Kung makikita naman po natin, pag-move nung nauunang pampasaherong jeep, nag-move din po yung truck na hindi niya na po napansin yung ating biktima na tumatawid. Pero dapat daw ay nakita pa rin ng driver ang biktimang tumatawid. Itong truck na to mismo ang nakabangga doon sa babaeng biktima. Karaniwan naman talagang blindside ang bahaging ito ng truck para sa mga driver. Pero dahil may salamin na gaya nito na kung tawagin ay ball mirror, dapat daw ay nakita ng truck driver na may dumaan sa harapan ng kanyang truck. At ayon sa pulisya, posibleng hindi nakatingin sa ball mirror ang driver ng truck at mas nakafocus sa traffic light na noon ay naka-green light na. Kaya niya hindi nakita ang biktima at nabangga niya ito. Dahil po yung inattentive driving is reckless imprudence pa rin po yan. May kapabayaan ka pa rin. Nag-lip and right ako wala talaga. Pero pwede nga bang tumawid sa bahaging iyon ng C. Raimundo kahit walang pedestrian lane? Sabi ng Pasig Police, pwede. Meron po doong traffic lights na pagka po ang signal po doon is red or stop, pinapayagan po ang mga pedestrian na tumawid po doon. Sinubukan daw makipag-areglo ng driver ng truck sa pamilya ng biktima pero hindi raw ito pumayag at desididong sampahan siya ng reklamo. Tumanggi rin muna magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Ang driver, labis-labis ang paghingi ng tawad sa nangyari. Sorry po, patawad po kasi hindi ko po talaga sinasadya. Kano? Aksidente. Mahirap rin na gano'n. Yes, sir. Basta sorry po sa pamilya sa... Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Isa pa ang bago sa saksi, mahigit 40 milyong pisong halaga ng umano'y smuggled na asukal mula Vietnam ang hinarang ng Bureau of Customs. Ayon po sa Sugar Regulatory Administration, may epekto ito hindi lang sa kita ng gobyerno, kundi pati sa mga magsasaka ng asukal sa bansa. Saksi, si Bernadette Reyes. Tinatayang 10,000 sako ng hinihinalang smuggled na asukal ang sinubukan daw ipuslit sa Port of Subic mula Vietnam. Natisod ito ng Bureau of Customs sa random inspection ngayong Marso. Sa label sa sako, nakasulat na 88% na asukal, 12% na glucose. Pero sa papel, nakasulat na sweet mix powder. Pero base sa physical examination ng Bureau of Customs, asukal ang laman ng mga sako. Yung sack said it was sugar. Tapos may nilagay lang na paper label saying it's glucose and something else. So, hinold ng customs. Sumasailalim pa sa testing para masiguro ito. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, bukod sa maaari itong makasira sa supply ng bansa, nawawalan din ng kita ang pamahalaan. Base sa taya ng SRA, nagkakahalaga ang kargamento ng mahigit 42 million pesos kung ibebenta sa retail. Pinasok yun para ibenta ulit. So, that's where it will hit our sugar market. It disrupts the demand for the local produce, actually. So, kawawa yung farmers natin.
Siniguro naman ng SRA na mapapanagot ang mga sangkot dito sakaling mapatunayang smuggled nga. Sa kasalukuyan, nakahold pa ang mga produkto sa BOC. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Sumiklab ang sunog sa magkahiwalay na lugar sa Taguig at Quezon City. Sa Taguig, ilang residente ang sugatan, kabilang ang isang nanay na kinailangan daw ihagis ang kanyang sanggol para mailigtas. Ating saksihan. Makapal at maitim na usok ang bumulaga sa mga tao sa bahaging yan ng barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City kaninang hapon. Nasusunog noon ang isang residential commercial establishment. Nadamay pa ang laundry shop sa ibaba nito, pati ang isa pang kalapit na bahay. Naapula na ang sunog na inaalam pa ang sanhi. Umabot naman sa unang alarma ang sunog na tumupok sa apartment unit sa Taguig. 2 aso ang nasawi. Kwento ng may-ari ng mga aso. Paalmusal pa lang kami, biglang may sumisigaw na sunog. Pinakawalan ko sila sa cage. Kaso yung dalawa po, nagtago po sila sa ilalim ng kama. Hindi na po sila nakalabas. Ayon sa DSWD ng Barangay Tuktukan, Taguig, may naiulat na nasaktan sa sunog. Ang sabi, yung nanay na, yung anak niyang baby na hagis po, buti nasa lupo ng lona. Tapos yung nanay po tumalon, nabalian po ata dito. 6 na pamilya ang naapektuhan ng sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Allegedly, nasabi nila sa first floor. 4 na bahay naman ang nasunog sa Davao City. Nasunog din ang isang kotse. Ayon sa BFP, karamihan sa mga natupok na bahay ay gawa sa light materials. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Umalma si Senator Bato de la Rosa sa sinasabi niyang pagbawi sa kanyang security details sa Davao City. Ang Police Security and Protection Group tinawag yang fake news. Saksi, si Ma'am Gonzales. Umaga kanina nang i-post ni Senador Bato de la Rosa sa Facebook, binawi aniya ng PNP ang kanyang security details sa Davao City. Pag-uwi ko dito sa Davao, wala na ang security. Hindi na pinapareport na sa unit nila. Ayon kay de la Rosa, may mga retiradong pulis at sundalo na nagboluntaryo raw pumalit. Wala umano silang baril, kundi armado ng kamote, balinghoy, saging at manok Bisaya. Hindi alam ni de la Rosa kung pati ang security detail niya sa Maynila ay binawi rin. Tingin ni de la Rosa na dating PNP chief, hindi naman siya iniipit ng PNP. Nag-iwas lang rin sila baka mamaya magka-problema sila. Yung mga unit commander ba, nagdimasilip na may tao sila sa akin dahil mainit man ang gobyerno sa akin, di ba? Nang hinga ng komento ang PNP Public Information Office, sinabi nitong ayon sa Police Security and Protection Group o PSPG, fake news daw ang pahayag ni de la Rosa. Tanungin nila yung tao nila na dineploy sa akin. Sabi naman ng Malacanang, nasaan po ba kasi si Senator Bato? So paano natin siya may bibigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Ayon naman kay de la Rosa, hindi siya nagtatago at hindi rin aalis sa Pilipinas kung saan tuloy ang kampanya. Pero pinag-aaralan niya ang kanyang mga opsyon. Anong gagawin niyo, sir, para huwag kayong maipit? Kung patanga-tanga, Sir, mamumundok pa kayo, sir? Mga ganon? magsusyudad. Syudad, bakit ka bundok? Sa KOJC, sir, yung bangko, totoo ba yun? Yung parang ginawa ni Pastor Kibuloy, gagawin niyo rin ba yun? I think, kasama niya sa diskarte ko. Wala rin umano siyang balak mag-disguise dahil madali siyang makilala. Naka-jacket ako, nag-cap tapos naka-mask. Nadaanan ko yung babae na nagbibinta ng kamote sa gilid ng kalsada. Sabi sa akin, kilala kita, si Bato ka. Wala akong nagawa, bumili ako ng kamote sa kanya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Simula po bukas, extended tuwing weekday ang operasyon ng LRT Line 1. Ayon sa pamunuan ng tren, tinatayang dagdag na 6,000 pasahero ang makikinabang. Saksi, si Joseph Moro. Ang estudyanteng si McCleary hindi nakakahabol sa LRT Line 1 dahil late na natatapos sa eskwela. Kasi yung time po namin sa school, up until 10 p.m. po. Minsan nag-overtime po yung professors namin. Para sa mga estudyante o commuter na katulad niya, may konting ginhawa. Simula bukas, extended na ang operasyon ng LRT Line 1. 30 minutes ang extension na gagawin ng LRT simula yan bukas. Halos kasabayan ng extension din sa MRT Line 3 naman na 1 oras.
Kaya tuwing Lunes hanggang Biyernes para sa mga northbound, 10:30 p.m. na ang last trip mula sa Dr. Santos Avenue sa halip na alas 10 at 10:45 p.m. naman ang bagong schedule ng last trip mula sa Fernando Poe Jr. Station para sa mga pa-southbound. Hindi naman magbabago ang schedule ng mga tren tuwing weekend. So let's observe first kung paano magiging reception ng public dun sa extension on weekdays. Kaya ang pharmacist na si Joseph na taga Cavite pa, hindi na raw masyadong mag-aalala. Kung sakaling yung mga late na umuwi, makakahabol pa. Makakatulong na po ito sa amin since hindi na po kami kailangan mag-jeep, makipaghabulan po sa mga jeep po. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, ang pribadong kumpanya nagpapatakbo ng LRT Line 1, tinatayang karagdagang 6,000 mga pasahero ang magbebenepisyo sa extension. Nasa kalahating milyon ang sumasakay sa LRT Line 1 araw-araw. Una muna, yung weekdays, ito muna yung aming may offer dahil gusto namin i-observe din yung foot traffic, especially yung learnings from last time it was holiday season and ngayon ibang season pa, kumbaga Holy Week and summer, so pwedeng mag-iba rin depending on the situation. Nagsimula naman na kagabi ang 1 oras na extension ng MRT-3. Pinadadagdagan na rin ng DOTR sa LTFRB ng nasa 100 bus ang EDSA Bus Carousel na 24 oras naman ang operasyon. Ang extension ng mga operasyon ng tren at kahit ang pagdaragdag ng mga bus sa EDSA Busway, tila timing sa gagawing EDSA rehabilitation sa susunod na buwan na inaasahang magdudulot ng traffic lalo na sa mga gumagamit ng pribadong sasakyan. Isa sa pinalpa ng DPWH, DOTR at MMDA ang gagawing rehabilitasyon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Hanggang 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa bukas. At sa gitna ng matinding init, nauuso ang iba't ibang pampalamig. Pero may payo po ang mga doktor ukol sa matatamis na inumin. Saksi, si Dano Tingkungko. Patok ngayon ang fruit stand na ito sa Santa Barbara, Pangasinan, hindi lang dahil sa ibinebenta nila mga prutas, kundi dahil sa pampalamig na pakwan juice. Nakita ko, napahinto ako kasi na-curious ako eh. Sabi ko parang kakaiba yung kaya bumalik ako eh. Sarap. Umabot daw sa mahigit 100 cups ng pakwan juice na puno ng pakwan chunks ang kanilang naibebenta kada araw. Pag sinabi nila, tita, bigyan mo kami ng pwede magpa-refill. Opo. Pero paalala ng isang doktor, go for no sugar options. And then, pwede din naman tayo yung mga fresh fruit juices kung hindi talaga may iwasan. Kung gusto ng medyo may lasa, o pwede naman, pero iwasan yung sobrang matatamis. Nauna na rin nagbabala ang Department of Health tungkol sa epekto sa kalusugan ng matinding init. Pinag-iingat din ang mga nagtatrabaho na nasa labas at nakabilad sa init ng kalsada. Medyo nakakayanan pa konti. Ngayon, sobrang init. Nasilo kami sa mga puno. Wala pang pumasok na booking. Hanap muna ng lilim para makapagpahinga. Tubig po talaga para po maiwasan po yung dehydrate. Saka po meron din po kaming heat wave break time. 11 ng umaga hanggang alas 12 po. Umiwas muna sa mainit, lalo na pag oras ng dati sinasabi namin 10, no? Medyo inagahan namin ng konti. Ginawa naming 9 o'clock hanggang 4 o'clock. Meron din tayong sinasabi na hydration station. Dapat meron tayong pinaghahandaan na malinis na tubig para sa ating publiko na pwedeng makiinom. Kasi importante dito yung 7 to 8 glasses of water minimum. Bukas, base sa datos ng Pag-asa, inaasahan papalo sa danger category ang heat index o damang init sa ilang lugar. 47 degrees Celsius sa Dagupan at 43 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan. Sa Metro Manila, nasa 39 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Naiya sa Pasay, 38 degrees Celsius naman sa Science Garden, Quezon City. Hindi biro sa kalusugan kapag pumalo sa 42 degrees Celsius pataas ang temperatura. Pwede itong humantong sa heat cramps at heat exhaustion, heat stroke kung magtuloy-tuloy ang pagbibilad sa initan. Ayon sa Pag-asa, dahil sa climate change at kondisyon sa mga nakaraang taon, hindi malayong mas magiging madalas na pumalo sa danger category ang heat index sa maraming lugar sa bansa. It really depends on which part of the country you are. Pero dito sa NCR, it's not supposed to be ganun kadalas na mainit because yung mga nakaraang taon kasi, maybe because of the influence of the El Nino, kaya napapadalas din yung warm condition. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi.
Tiniyak ng Malacanang na bibilhin ng National Food Authority ang lahat ng bigas na ibebenta sa kanila ng mga magsasaka. Kasunod po yan ng daing ng mga magsasaka na hindi raw mabili ng NFA ang kanilang ani dahil puno umano ang mga bodega nito. Saksi, si Bernadette Reyes. Sa kabila ng bumababang presyo ng bigas dahil sa ipinatutupad na maximum suggested retail price sa mga imported, mabigat pa rin daw sa mga nagbabudget ang presyo nito. Pinaghahalo ko po siya para yung makaminus po ang presyo sa ng bigas. 50 pesos tapos yung 47. Tayong mga kulang sa budget, kailangan natin talaga pumili na mas mababa para magkasa lahat ng ating bibilhin. Mula na magpatupad ng maximum SRP, mula 60 pesos kada kilo noong Enero, may mabibili na ngayon sa halagang 49 pesos o mas mababa pa. Pero pagsapit ng March 31, ibababa pa sa 45 pesos kada kilo ang maximum SRP sa imported na bigas. Sa gitna niyan, dumadaing naman ang mga magsasaka. Hindi raw kasi makabili ng palay ang NFA mula sa kanila dahil puno pa ng bigas ang mga bodega nito. Sabi ng Malacanang, nakipag-ugnayan na sila sa NFA. May mga magsasaka po na nauna na nagpalista at uunahin po lahat dyan. Kung kukulangan man daw po ang bodega, magre-rent po sila ang NFA. So lahat po na magbebenta na farmer, kung sila po ay may pagkakataon na hintayin ang kanilang turn, bibilin po ito ng NFA. Hindi po natin tatanggihan ang lahat ng bebenta ng farmers. Kamakailan itinaas ng NFA ang buying price ng palay sa 24 pesos para sa clean and dry. 19 pesos naman ang bili ng NFA sa sariwang palay. Tumataas naman ang presyo ng isda tulad ng galunggong na nasa 400 pesos kada kilo. Mas mataas ito kumpara noong close fishing season. Bahagya ring tumaas ang presyo ng alumahan at tambakol. Matataas po ang presyo ngayon eh. Napipilitan na yung mga tao bumili ng frozen kasi medyo mababa yung frozen na isda eh. Pansin nga raw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mataas na presyo ng ilang isda ngayon. Isa nga sa mga posibleng dahilan yung tumaas na logistical cost doon sa buong supply chain ng production. And that would include yung fuel, tataas din siyempre yung ibang relevant logistical needs like yung mga rental ng delivery truck. Mas mahal din daw ang presyo ng isda sa mga tinatawag na secondary markets. Ibig sabihin yung mga tali-tali pa po, posibleng doon po ang nagiging dahilan nung price fluctuation. Nananatili namang mataas ang presyo ng manok na naglalaro sa 170 hanggang 250 pesos kada kilo. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Nahulikam ang pambubugbog sa ilang kabataan sa Oton Catholic Cemetery sa Iloilo. Sa video, naka-blindfold at napapaligiran ng kapwa nila kabataan ng 4 na lalaki. At maya-maya pa, pinagtulungan ng gulpihin ang mga nasa gitna. Hindi lang sila pinaulanan ng suntok at tadyak dahil nang matumba na, inapakan pa sila. Ayon sa caretaker ng sementeryo, inabutan pa niya mga kabataang sangkot pero mabilis na tumakas ng sitahin. Ayon sa kagawad ng Barangay Poblacion South, hindi mga residente ng barangay ang nasa video. Hinala niya mga miyembro sila ng gang. At dahil sa nangyari, sinabi ng barangay na mas paiigtingin pa ang pagbabantay sa sementeryo. Nag-iimbestiga na rin ang Oton Municipal Police Station kaugnay ng pinaniniwalaang hazing incident. Bukas ang AFP sakaling magpadala ang Amerika ng panibagong Typhoon missile system na kaya maabot ang mga target hanggang China mula sa Pilipinas. Pero paglilinaw ng AFP, para lang po yan sa pagsasanay. Saksi si Chino Gaston. Sa isang seremonya sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, inilunsad ng Philippine Army ang Salaknib at Balikatan Exercises 2025 o SABAC 2025. Mag-iensayo ang mga tropa ng Philippine Army at US Army Pacific sa iba't ibang lokasyon sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Army, pagtutuunan ang Joint All-Domain Operations, warfighting capabilities at pagtataguyod ng teritoryo ng Pilipinas, gayon din ang humanitarian assistance at counterintelligence. Sa exercise sa Laknib, 3,000 Pilipino at 2,000 Amerikanong sundalo ang lalahok sa iba't ibang training na gagawin mula Marso hanggang Hulyo. Sa Salaknib exercise noong 2024,
idineploy ng Amerika ang Typhoon Medium Range Capability Missile System na kayang magpakawala ng missiles mula sa Pilipinas hanggang sa Timog China, Taiwan o anumang bahagi ng West Philippine Sea. Ilang beses inalmahan ng China ang pananatili ng Typhoon sa Pilipinas. Pero nasa bansa pa rin ang missile system na kamakailan ay inilipat mula sa Lawag, Ilocos Norte patungo sa di tinukoy na lugar. Ngayon, nakatanggap ng ulat ang AFP mula nila sa US Indo-Pacific Command na magpapadala ng isa pang battery ng MRC sa rehiyon. Sakaling sa Pilipinas yan ipadala, handa itong tanggapin ng AFP. The more, the merrier, no? So the more assets that we have, the more also that we are able to train more personnel on our part. So, tinatanggap po natin ito willingly. Paglilinaw ng AFP, hindi laban sa anumang bansa ang Typhoon at pagpapraktisan lang para handa sila sakaling bumili din ito ang Pilipinas. Wala pang tugon ang China tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Sinuspinde ng Office of the Ombudsman si Marikina Mayor Marcy Chodoro at iba pang kawani ng City Hall. Pinatawan sila ng preventive suspension without pay habang iniimbestigahan ang aligasyong misallocation o maling paggamit ng 130 million pesos na halaga ng pondo ng PhilHealth. Ayon sa reklamo, ginamit yan para sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan tulad ng IT equipment, repair at maintenance ng mga infrastruktura at iba pa. Sabi sa reklamo, labag yan sa Universal Healthcare Act na nagsasabing dapat inilalaan para sa pagpapabuti ng LGU health system ang anumang income mula sa PhilHealth payments. Sabi sa desisyon, kinatigan ng Ombudsman ang petisyong patawan sila ng preventive suspension para di maapektuhan ng investigasyon kabilang ang mga posibleng ebidensya na nasa kanilang kustodiya. Sa isang pahayag, sinabi ni Chodoro na naniniwala siyang politically motivated ang suspensyon at bahagi ng hakbang para maharang ang kanyang kandidatura sa eleksyon sa Mayo. Gayunman, mananatili niya siyang kandidato at hindi magpapasindak. Aniya, kumpiyansa siyang malakas ang kanilang depensa at mapapatunayan nilang walang basihan o merito ang mga aligasyon. House Impeachment Prosecution Panel hiniling sa Senate Impeachment Court na maglabas ng summons kay Vice President Sara Duterte para sagutin ito ang Articles of Impeachment. Ang basehan nila ang Rules of Procedure on Impeachment Trials na inadopt ng Senado noong 2011. Dito nakasaad na dapat silbihan ng writ of summons ang isang opisyal na na-impeach at sagutin ang mga akusasyon sa loob ng 10 araw. Nilinaw ng House Prosecution Panel na hindi naman ito pinipressure ang Senado pero ayaw raw nito maakusahang lumalabag sa konstitusyon. We are of the opinion that legally sound naman po yung aming motion. However, we do understand that the good Senate President might have a differing opinion and thus we would understand the reason for them to refer to their legal team. But we remain confident that our submission is in line with our legal theory po. Ayon kay Senate President, natatayong Impeachment Trial Court Presiding Officer Chis Escudero, ire-refer niya ang pleading sa Senate Legal Team para mapag-usapan nila bukas. Hinihinga namin ng pahayag si Vice President Duterte kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Binigyan ng Kamara ng travel clearance si Davao City Representative Paulo Duterte. Base sa travel clearance, hiniling ni Congressman Duterte na bumiyahe mula March 20 hanggang May 10 ngayong taon. Nakatakda siyang pumunta sa Hong Kong at 16 pang bansa gaya ng China, Amerika at sa Netherlands kung saan nakadetain ngayon ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang patay matapos tumaob ang isang tugboat sa karagatang sakop ng Maasim, Sarangani. Lumalabas sa investigasyon na nabangga ng isang foreign vessel ang tugboat. 7 sakay ng tugboat ang na-rescue pero patay na nang matagpuan ng kapitan nito na na-recover ng Philippine Coast Guard malapit sa pinangyarihan ng insidente. Ay sa PCG Southern Mindanao, galing ng Glan, Sarangani, ang naturang tugboat at humihila ng walang laman na cargo vessel papuntang Iligan City. Habang ang foreign vessel papuntang General Santos City na may kargang semento, nagdumaan ito sa gitna ng tugboat at ang hinihila nitong cargo vessel. Ligtas ang 20 tripulante ng foreign vessel at naka-hold na ang naturang barko habang patuloy ang investigasyon ng Coast Guard sa insidente. Listadong ibinibenta online na isang motorsiklong tinangay nang nagpanggap na magte-test drive lang, 5 taon na ang nakalilipas. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Taong 2020 nang inagaw ng nagkunwaring buyer ang motorsiklong ito mula sa seller na nakipag-meet up sa Tagaytay City.
nagtiwala po dun sa tao, then pinatest drive, tapos tinakbo na po. 5 taon ang nakalipas, isang tipang natanggap ng PNP Highway Patrol Group pati ng complainant. Ang scooter, ibinebenta na raw online. Through this series of cyber patrolling and sa tulong na rin ng tip at pakikipagtulungan din ng ating pong complainant na pag-alaman at nakita po natin ito pong nawawalang motor na nakapost po sa marketplace. Kulay asul pa rin ang scooter pero mas madilim na ang pintura at may mga sticker na sa harapan nito. Dito na ikinasa ng PNP Highway Patrol Group ang isang entrapment operation kung saan nadakip ang 2 lalaking nagbebenta ng scooter. No comment ang mga suspect. Masaya po, saya. Sobrang saya po nung nakita ko yung motor ko na nabalik po sa akin. Dahil matagal na panahong nawala ang motorsiklo, susuriin daw ng HPG kung nagamit ito sa anumang krimen. Sa 5 taon, saan napunta itong motor na to at muli, no, kung ito man ay nagamit sa anumang mga krimen, within 5 years ay isa po sa mga tinutukan po ng Highway Patrol Group. Ayon sa PNP HPG, talamak hanggang ngayon ang modus na tinawag nilang test drive takbo. Ito po ay madaling mabenta sa kung sino man at napakadali rin pong chap-chapin. Paalala nila para hindi mabiktima ng modus. Kung ito po i-road test, mas maganda po na meron pong kasama. Kung tayo po ay bibili ng mga segunda manong sasakyan, motorsiklo, no, ay i-check po maigi ang mga dokumentong nakapaloob po rito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Walong araw bagong eleksyon 2025. Trabaho, edukasyon at kalusugan, ilan lamang po yan sa mga naging sentro ng kampanya ng ilang kumakandidatong senador. Saksi, si Rafi Tima. Si Benher Abalos nangakong tututukan ang pondong pangkalusugan. Kalidad at libreng serbisyong medikal sa mga baryo ang nais ni Nars Alin Andamo. Siguradong trabaho para sa K-12 graduates ang itinutulak ni Bam Aquino. Si Senator Pia Cayetano, hinikayat ang mga estudyante na paghanda ng kanilang career. Si Angelo de Alban, sinuyod ang palengke at bus terminal ng Valencia City, Bukidnon. Si Leo Didi Guzman, humarap sa ilang barangay official sa Maynila kahapon. Dagdag benepisyo naman para sa mga senior citizen ang idiniin ni Senator Bongo. Si Senator Lito Lapid, idiniin ang pagpapaigting ng seguridad sa mga tourist spot. Mababang singil sa kuryente ang isa sa nais tutukan ni Rodante Marcoleta. Pagpapabuti sa lagay ng edukasyon sa BARM ang inilatag ni Manny Pacquiao. Nag-courtesy call si Kiko Pangilinan sa alkalde ng Malolos, Bulacan. Si Ariel Querubin binisita ang ilang pamilyang apektado ng sunog sa Quezon City. Ang kinatawan ni Apollo Kibuloy sinabing peace and order ang kanyang nais tutukan. Si Senator Francis Tolentino nakipagpulong sa iba't ibang sektor sa Pangasinan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timang inyo, saksi. Mga kapuso, may bagong sama ng panahon na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa layong 905 kilometers, silangan ng southeastern Mindanao, huling nakita ang low pressure area. Ayon sa Pag-asa, mababa naman ang tsansa nitong maging bagyo pero lalapit sa lupa at magdudulot ng maulang panahon. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas sa halos buong Visayas at Mindanao pati na sa ilang bahagi ng Bicol Region. Maaari ring ulanin ang iba pang bahagi ng Luzon kasama ang Southern Luzon at Bicol Region. May posibilidad din ng localized thunderstorms sa Metro Manila. Bukod sa LPA, iiraw din ang easterlies na magdudulot ng mainit na panahon. Tila gumuhit ng nagbabagang marka sa bundok ang wildfire na sumiklab sa Sanchong County. Isa lang po yan sa mahigit 20 wildfire na sumiklab sa iba't ibang lugar sa South Korea. 4 ang naiulat na nasawi kabilang ang 2 bombero. 6 ang nasugatan at libo-libong residente rin ang inilikas kabilang ang mga nakatira sa lungsod na kinaroroonan ng isang UNESCO World Heritage Site. Pinalikas din ang mahigit 2,000 inmate mula sa 4 na kulungan. Sa South Korea pa rin, isang rider ang nahulog sa sinkhole sa gitna ng kalsada sa Seoul. Natagpuan ang katawan ng 23 anyos na lalaki sa ginagawang subway tunnel 50 metro mula sa kung saan siya nahulog. Inabot ng halos 18 oras ang paghahanap sa biktima dahil kinailangan pang bombahin ng tubig at hukayin ng lupa. Patuloy din ang investigasyon sa paglitaw ng sinkhole.
Susugod na sa Maynila si Lolong. Ito po ang bagong yugto sa buhay at pakikipagsapalaran ng karakter na ginagampanan ni Ruru Madrid. Sa Huwebes, magsisimula ang Lolong Pangil ng Maynila kung saan magiging mas matindi at mas mapanganib ang mga haharaping hamon ni Lolong. Pero hindi pa rin mawawala ang mga karakter sa tumahan na napamahal na sa mga manonood. Kasabay ng kanyang pagpunta sa syudad, may mga bagong karakter pang makikilala si Lolong. Magkikita pa kaya muli sina Lolong at Dakila? From Tumahan ngayon mapupunta na rin po dito sa Maynila. So abangan po natin kung sino-sino po ang mga mapupunta, papaano sila magkikita-kita. Abangan po natin papaano ba muling magtatagpo si Lolong at ang kaibigan niya na si Dakila. Bibong baboy ang alaga ng isang pamilya. Pero bukod sa pagpapakute, kaya rin daw magbantay ng baboy ng sanggol? Ating saksihan. Pet baka mo? Forever friends na natin ang mga pusa at aso. Sina Reva, kakaiba at malupit ang napiling alaga, ang baboy na si Bistek. Heto't marunong magpakitang gilas para sa tinapay. Bilis naman. Good boy. At tila nauutusan pa. Bantay mo si Tres, mag-CR si Mami. Apo, bantay mo siya ha. Okay. Bali, may ginagawa po ako. Ngayon po, umiiyak pala tong anak ko, hindi ko naririnig. Kaya pala po si Bistek, parang tinatawag niya ako. Pag po kasi gumanon siya, talagang malakas po yung boses niya. Maaalerto ka po. Pero safe naman po, wala naman pong something na nangyari. Pero hindi raw agad-agad nakaban ni Bistek ang baby na si Tres. Tila nagselos pa raw nung una ang Vietnamese pot-bellied pig. May time po na iiyak po si Tres. Tapos po, syempre po, papadedein namin. Dapat po yun si Bistek, yung mga oras na yun, hindi pa po niya oras ng kain. Ang gagawin po niya, sasabayan din po niya ng iyak. Pero di maikakaila ang dulot na siya ni Bistek sa pamilya ni Reva, lalo na noong pandemic. Masasabi ko, ma'am, na kung wala si Bistek sa amin that time, baka hindi namin kinaya yung lungkot, yung inip. So, yun palang sobrang laking factor na niya sa amin. It's a big deal din. Nakatulong si Bistek sa pagkatuto ng ibang tao tungkol sa mga baboy. Malinis po talaga ang pet na pig. Wala po silang sweat glands. Hindi po sila bumabaho. Kung ano po yung amoy ng lotion niya, kung ano po yung amoy ng shampoo niya kapag pinahid po sa katawan niya, iyon po yung maiiwang amoy. Ang isang babae sa France, not just once, but 6 ang mga alaga niyang baboy. Anya, matatalino at mausisa sila. At umaasa siyang unti-unting makikita ng ibang tao ang halaga ng mga baboy. Higit pa sa naibibigay nilang karneng pagkain. Don't go bake on their hearts. Payo ni Reva, bilang mga alaga, ang mga baboy ay pwede ring maging parte ng pamilya. Kasi yung mga minsan, yung genuine ba na pagmamahal na hinahanap mo sa mga tao na nasa paligid mo, minsan ang una pang nakakapagbigay nun yung mismong alaga. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, kapapasok lang na balita, simula po mamayang 1:00 ng madaling araw, madaraanan ng 4 na lane sa NLEX Marilao northbound. Gayunman ay mananatili ang supporting steel poles para sa pagkukumpuni ng Marilao Bridge. Ay sa NLEX, inaasahang bubuti ang lagay ng traffic sa Marilao northbound. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.